Ito, bigyan natin ng reaction video mga tol. Yung nangyayari ngayon sa Hawaii, no? Nagkaroon daw kasi doon ng wildfire. Yan ang mahirap kalaban mga talaga tol eh. Kasi hindi mo alam kung saan direction na nagmumula yan. Sobrang laki niyan eh. Tapos sasabayan mo pa ng mainit na hangin na umiihip o malakas na hangin. Mas talagang buong isla ata kayang sunugin ito eh. So ito Hawaii, sarado na magpakailanman. Hurricane Dora, lubusang sinunog ang Lahaina, Maui, Kula, Hawaii, USA. Yan ang title mga tol. Mula rito kay Sa Iyong Araw. So ito ang ating bibigyan ng reaction. Samahan nyo lang ako mga kapatid. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Struck the Hawaiian island of Maui. A Hawaiian island in Hawaii. Hey guys, look at the harbor. It's like Lahaina is on fire. Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan, ano nga ba ang nangyayari ngayon sa Hawaii? Actually, ilang beses na nangyari sa Hawaii yan dati. Yung vulkan naman, yung lava. Mga tol, dami ring mga community o kabahayan ng sinira nun eh. Ito, wildfire naman ngayon. Bakit ito nagmistulang impyerno sa lupa? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang mapanirang sunog sa Hawaii at pinalikas ang libu-libong tao. Pinatunayan ng isang halo ng kalupaan at kondisyon ng panahon na maaari magdulot ng panganib ng apoy. Isang malaking sunog ang sumira sa karamihan ng turistang bayan ng Lahaina sa Maui at itinulak ang ilan sa mga tao sa dagat upang magkaroon ng kaligtasan. Hindi bababa sa 6 na katao ang namatay sa mga sunog ayon kay Maui Mayor Richard Bison noong Miyerkules sa isang press conference. Kinumpirma ng US Coast Guard sa CBS News na iniligtas ng mga kagawad ang mga 12 tao na sumubok na lumangoy sa dagat upang makatakas sa mga sunog sa Lahaina, partikular sa Front Street. Yan ang problema tol, yung sobrang lakas ng hangin. Diba kahit nasabihin natin nasa kabilang street o nasa kabilang part ng street yung susunod na bahay, pero dahil sa lakas ng hangin, yung mga, alam mo yun, yung mga particles ng apoy na mga nagbaga, di ba lumilipad. Tapos puro light materials pa yung mga nila rito, bahay nila. Kadalasan kasi mga bahay dito, puro gawa sa kahoy din, hindi katulad dito sa Pilipinas, di ba? Mga bato, pero dito nga kahit mga bato yung bahay nasusunog pa rin eh. Pero dito, ang kalaban ng mga rito, hindi na kinaya talaga ng bumbero eh. Di ba? Yung lakas ng hangin tapos yung wildfire. Isang paboritong pasyalan ng mga turista. Inuulat ni Alan Dicker, isang negosyante sa lungsod sa CBS Honolulu affiliate, na ang mga gusali sa magkabilang panig ng kalsada ay nasusunog ng mga oras na iyon. Walang mga truck ng bumbero sa lugar at nasabi ni Dicker sa isang pag-uusap kasama ang CBS News correspondent na si Patrick Torphy na wala talagang sapat na kakayahan ang Maui na harapin ang sitwasyon. Yun lang. Marami ang nawala ng trabaho dahil sa pagkasunog ng maraming negosyo at ang mga tao ay nawala ng kanilang mga tahanan. Malaking pagsubok ito para sa Maui. Sa oras ng paglitaw ng sunog, ang malaking bahagi ng Hawaii ay nasa ilalim ng red flag warning. Grabe Ito yung dating itsura niya. Oras ng paglitaw ng sunog, ang malaking bahagi ng Hawaii ay nasa ilalim ng red flag warning para sa panganib ng sunog. Ngunit hindi pa rin tiyak ang eksaktong sanhi ng sunog. Bagaman hindi natin alam kung ano ang nagdulot ng sunog, nabisuhan tayo ng National Weather Service na nasa red flag situation ang Maui. Kasi tingnan mo rin yung mga damo nila rito, di ba? Puro parang mga dry. Mabilis talaga mag-apoy yan eh. Kadalasan dyan, sinisimulan niya ng init ng panahon. Yung mga wildfire kasi nagsisimula yan kapag mainit ng panahon, tas yung araw, tapos mga dry, lalo na pag dry season, di ba? Bila na lang aapoy yan. Maliban na lang kung meron talagang biglang magsisimula dyan ng kalokohan no? Tapos sinunog yung, merong isang bansa na sunog yung buong gubat eh. Di ba? Ang daming mga hayop yung mga animals, mga wild animals din yung napahamak dun eh. Pero ito halos buong island ng Hawaii, no? Na nagpapaywatig ng matagalang panahon ng tuyong kondisyon. Yan, tuyo. Dry. Kasama ang mababang kalumikmigan at malalakas na hangin. Naging maayos ang mga kondisyon para sa mga sunog. Ipinahayag ni Major General Kenneth Hara, Commanding General ng Hawaiian Army National Guard, sa isang briefing noong Miyerkules, na kasama ng malalakas na hangin ang sanhi ng sunog.
ay ang mga putikang hangin na dulot ng bagyong Hurricane Dora. Isang bagyo na dumaan sa Pasipiko, ilang daang milya timog ng mga Hawaiian Islands. Binanggit ng National Weather Service na ang bagyong ito na naging kategorya 4 ayon sa Central Pacific Hurricane Center ay nagdulot ng malalakas na bugso ng hangin na umaabot sa higit 60 miles kada oras. Grabe. Na nagdulot ng pagkasira sa mga power lines at mga bahay sa Maui. Nag-activate ang National Guard helicopters bilang bahagi ng emergency wildfire response ng estado, ngunit napilitan itong mag-operate dahil sa malakas na hangin noong Martes ng gabi. Si Acting Hawaiian Governor Sylvia Lucas ay naglabas ng isang emergency declaration upang magawaran ng otorisasyon ang pagde-deploy ng National Guard troops at palawigin ang state emergency noong Miyerkules. Grabe no, may wildfire na, bilang may hurricane pa, may bagyo pang malakas no. Sa ilalim ng panganib ng sunog, pinayuhan niya ang mga tao na iwasang magbiyahe sa pamamagitan ng eroplano patungong Maui. Naka-forecast ang National Weather Service ng patuloy na panganib mula sa mga sunog hanggang sa hapon ng Miyerkules dahil sa pagsama-sama ng malakas na hangin at mababang kalumigmigan. Dahil sa pagkakaiba ng presyo ng pagitan ng bagyo at ng hangin sa hilaga ng Hawaii, nabuo ang isang gradient ng presyon sa mga isla na kasama ng tuyong kondisyon, nagdulot ng malalaking panganib ng sunog at pinsala. Kahit ng Hurricane Dora ay patuloy na lumiliko sa timog at hindi direktang nakakaapekto, may panganib pa rin ng malalakas na hangin at may init na panahon mula Lunes hanggang Miyerkules sa malaking nagkakaibang presyon sa pagitan nito at ng mataas na presyon ng hilaga. Ayon sa National Park Service, halos 85% ng mga sunog sa Estados Unidos ay dulot ng tao. Maaring sani ito ng aksidente, tulad ng pag-iwan ng hindi pinapatay na apoy sa kampuhan, aksidente ng basura, paggamit ng iba't ibang kagamitan na flammable at maling pagtatapon ng sigarilyo. Binanggit, Tindi nun kung pinagmulan lang yan isang tao no, yung tipo nagsiga tapos nakatulugan, paggising niya laki na apoy no, kumalat na, sinunog na yung malaking bahagi ng Hawaii. Grabe yun. Tapos biglang yung hurricane, syempre hindi gawa ng tao yun. Talagang natural calamity yun. Pero biglang sumabay pa ng ganun no? Coincidence. Grabe, nakakaano no. Tapos yung na-stranded ka, traffic pa, kita mo kanina yung let's go, sabing ganun. Magkabilang bahagi, umaapoy na sila na-stuck pa sa traffic no. US Senator Brian Scotch mula sa estado sa social media na halos lubos nang nasunog ang Lahaina at nagkaroon ng pagkakasunog ang mga bahay at negosyo. Sobrang napuno ang sistema ng ospital sa Maui sa mga pasyenteng nasusunog at nahirapan sa usok. Isang residente ng bayan na may populasyon na 12,000 ay nagsabi sa lokal na media na nasusunog ang lahat ng bangka sa harbor ng bayan. Mahirap pa rin tukuyin ang totoong saklaw ng pinsala sa Maui at posibleng tumaas pa ang bilang ng mga namatay. Halos 2,100 katao ang napalikas at halos 13,000 na katao ang walang kuryente sa Maui. Ayon sa tracking website na powerditch.us, libo-libo ang nawala ng serbisyong cellphone dahil sa mga sunog at hindi gumagana ang 911 na serbisyo sa West Maui noong Miyerkules. Ipinahayag ng mga opisyal na 3 malalaking sunog ang nanatiling aktibo at hindi kontrolado sa Maui at may mga sunog ding nag-aalab sa malaking isla na kilala ring bilang Hawaii Island, ang isang kalapit na isla sa Maui. Binanggit ni Pangulong Joe Biden sa isang pahayag na nagpadala na ang pamahalaang federal ng tulong sa Hawaii sa pagtugon sa mga sunog at pagpapatuloy ng mga pagsikap sa pagre-rescue. Nagdagdag siya na ang Department of Transportation ay sumisikap na maglikas ng mga turista mula sa Maui. Sinabi ni State Transportation Official Ed Sniffen na halos 4,000 na bisita ang nagtangkang umalis sa isla. Pinayuhan ng County ng Maui ang mga bisita na manatili sa malayo mula sa Lahaina dahil sarado ang mga kalsada patungong bayan maliban sa mga emergency vehicle. Yun ang matindi nun, no? Tourist ka lang dyan, honeymoon nyo kaya family vacation, no? Tapos biglang ganyan na nangyari. Ngayon, napunta sila rito sa ganitong lugar, evacuation center. Hindi ito isang ligtas na lugar ayon kay Hawaii's Lieutenant Governor Sylvia Luke. Mga kaibigan, ito ang katotohanan ngayon na nangyayari sa Maui na nararanasan nila
ang tilabaga impyerno sa mga panahon natin ngayon. Kaya naman binabanggit mga kaibigan sa pangalawang Timoteo 3 verse 1. Ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw darating ang magulong panahon. Tunay nga mga kaibigan na binabanggit sa Revelation na totoo ang impyerno at totoo na magiging magulo ang panahon bago darating ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ihanda natin ang ating mga sarili sa pinakamalala na sitwasyon sa ating mundo. Ngunit ang pangako ng ating Panginoong Diyos na binabanggit sa Mateo, ang ating Panginoon ay sa atin hanggang sa katapusan ng mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Alright mga kapatid, yan na. Nasaksihan natin ngayon kung ano yung kaganapang nagaganap ngayon dito sa isla ng Hawaii mga tol. No? Nahalos talaga napakalaking bahagi. No? Siyempre dito dahil nga talagang wildfire yan, hindi na yung government tapos ordinary citizen. Damay-damay na lahat no. Wala nang gobyerno na magliligtas kasi pati sila damay din, pati sila kailangan nila ng saklolo, di ba? Wala nang mga bumberong sasaklolo kasi wala naman ata talagang bumbero, kulang kaya makikita mo talaga no, hinahayaan na lang umapoy tapos lilipat ulit sa kabilang kanto, no, hanggang sa ayun tinupok na yung lahat. Grabe, saklap nung nangyari mga tol. Anong masasabi mo rito mga kapatid? Anong comment mo? No, talagang nalalapit na nga talaga ang araw ng muling pagparito dahil lahat ng mga kaganapan na binanggit sa Bible na na mga palatandaan nagaganap talaga lahat, no? At saksim buhay tayo diyan. Isa na nga lang talaga hindi pa nagaganap yung mismong actual o mismong araw ng ikalawang pagparito niya. Pero again walang nakakaalam sa atin. Kahit ang anak, kahit ang mga anghel sa langit, hindi nila alam kung kailan magaganap yan. Sabi nga, darating yan sa araw at oras na hindi natin inaasahan. Parang magnanakaw daw yan sa gabi. Darating sa oras at araw na hindi natin inaasahan. So dapat ngayon, namumuhay tayo ngayon sa matuwid na landas, di ba? Para syempre hindi tayo mapahamak pagdating ng wakas, no? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.